Okay, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa opportunity na muli na kami po'y sama-sama upang makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Panginoon, basbasan niyo po ang aming pag-usapan ngayong umaga. Inyo pong mga salita na aming babanggitin. Ama po ay hindi po namin ito. Wala po, Panginoon, kalabisan, Panginoon. Gamitin niyo po ako. Daluhin niyo ako po yung pagpapala. Panginoon, na wala pong patuloy pong ma-encourage ang bawat isa, Panginoon, na magpatuloy po sa inyong gawain. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. O Santong Espiritu, Panginoon, kayo po ang manguna at magpaliwanag nito. Ito sa dalangin sa matamis sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, ay mga kaupo na. Good morning. Ayan. Good morning po sa lahat. Ayan. So ngayon ay nasa ano na tayo, no? Last series ng ating lesson, yung pong Love and Beyond. Ayan, meron nata ako dyan, ma. Pakilagay sa screen. Love and Beyond. So, isang trivia ngayong February, no, ay ang February natin ay kumpleto. Nakita niyo yon? Kumpleto po ang ating February ngayon. Siya ay 4 weeks. Di ba? Na-research yon kung anong ibig sabihin nun? Wala lang. Kumpleto lang siya. Alright, sige. Ito po ang ating lesson, no? Love, no? About love. Ayan. Wag muna yan. Yung isa muna. Yung isang... Yung unang slides muna. Yung Love and Beyond muna. Yan. Okay na yan? Yan na yan? O nga, no? Parehas siya eh. Alright, sige. No? Love and Beyond. Yun po ang ating title ng ating series. Ngayon po, we're talking about love and, ang title po ng ating pag-usapan ay Love and Commitment. Yan. Kaya pala hindi ko nakikita dito eh. Alright, pag nagmahal ka raw, dapat may commitment ka. Pag may commitment ka, dapat may pagmamahal ka. Di ba? So yun yung ating lesson ngayong umaga, no? Na sa time natin ngayon, sa panahon natin ngayon, para bagang ang salitang love ay casual lang natin na sinasabi. Basta-basta lang natin sinasabi. No? Parang, I love this car. Parang ganon. I love this restaurant. No? Pero hindi natin nakikita yung deeper meaning nung salitang pag-ibig. No? Para baga ang salitang love ay temporary lang. But sabi sa Bible, yun po ay mananatili. Diba? Sa Corinthians 13. Kung 2 Corinthians 13 ba yun? Yung hope, love. Diba? Siya ay faith, hope, and love. Siya ay mananatili. No? But the way we use the word love, di ba? Ay parang ordinary thing lang, no? Pag mayroon tayong bagong relationship, di ba? Madali natin nakakalimutan yung mga past relationship natin. Di ba? Ayan, di ba? Ayan. So, opportunity, yun ang tinuturo sa atin ng mundo. No? Na ang love ay based doon sa nararamdaman natin. Di ba? But today, pag-aaralan po natin yung deeper meaning ng love. Ano ba ang ibig sabihin yan? Pagdating sa Bible, no? Right? So sa Old Testament, makikita po natin, ang pag-aaralan po natin ay Old Testament hanggang New Testament. Alright, sige po, paki-slides po, no? Ang salita pong love sa Hebrew language po ay
Tulpo, putol. Ayan. The Hebrew language of the word love is ahava. Yan. Which is came from the root word ahab, no? Ahab. Ahab o ahab, no? It means to give. Yan. Yan, paki-slides. Yan, the root word of ahaba is ahab, no? Which means to give. So, ibig sabihin, pag nagbibigay ka, it is understood na nagmamahal ka. Di ba? Kasama pala talaga yon. Yung salitang love is, kanyang pinanggalingan na salita is pagbibigay. No? Ahab. Ahab. I don't know how to pronounce. Yan, no? Yun ang kanyang pinanggalingan, no? So, ibig sabihin, yung pagmamahal, it is not more than a feeling, but it is an action word. Yung diniscuss na ni Pastor noong nakaraan, no? Yung po ay pagbibigay. But yung proseso, doon sa pagbibigay, mayroong connection sa kanyang binibigyan. Mayroong mutual connection between the giver and the receiver. Ang salita po ito po ay sinasabi doon sa Bible na God is love. Yun po ang pinanggagalingan niya, no? The word ahava is the love by which God exists. So yun yung characteristic ng Panginoon. It is the love that cannot be earned. So ibig sabihin, ito yung pag-ibig na hindi mo pwedeng, dahil mabuti ka, mahal ka ng Diyos. Dahil mabait ka, mahal ka ng Diyos. Hindi po ganon. No? God love His people unconditionally. Di ba? Yun po ang sinasabi dyan sa Deuteronomy. Tingnan po natin. Deuteronomy 7, chapter 7, verse 7. The Lord did not set His love on you, nor chose you, because you were more in number than any other people, for you were the least of all the prophets. Sa 8, sabi doon, but because the Lord loves you, and because He would keep the oath which He swore to your father, the Lord has brought you out in the mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of the Pharaoh, king of Egypt. So ang ibig sabihin, ang sabi diyan, but because the Lord love you. Mahal ka ng Diyos. Walang if and buts. Basta mahal ka ng Diyos. Hindi dahil pogi ka, hindi dahil kung sino ka, ang sabi lang diyan, but because the Lord loves you. Wow! Ganong kabuti ang Diyos sa atin. And in the Old Testament, ganon ang ginawa ng Panginoon. Pinakita niya kung paano kamahal ang kanyang mga pinili. Di ba? He just love you unconditionally, no? And doon sa ating binasa, that love na na-experience natin sa Panginoon, we have to show that doon din sa mga tao. Di ba ang sabi doon? Ang sabi doon sa ating binasa, you shall love the Lord your God with all your hearts, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second one, like it is this, you shall love your neighbor also. So, ibig sabihin yung mga surrounding people, nakapaligid sa iyo. Na kahit na galit ka na, pero ang utos ng Panginoon, ibigin sila. Di ba? Ibig sabihin, pag may galit ka, nakakalimutan mo yung pag-ibig ng Diyos. Na dapat, i-share mo sa iba.
Di ba? Pag galit ang naghahari sa atin, ay nawawala yung experience natin or hindi natin naintindihan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So, paano ang gagawin natin? How can we show the love of God to others? Nakalagay na po diyan. How can I show the love of God to others? Sabi po riyan, love God and love people. Ibig sabihin, pag mahal mo ang Diyos, but of course, you need to experience God's love first. Naintindihan mo, naunawaan mo, hindi mo ma-experience ang pag-ibig ng Diyos hanggat hindi mo ito naunawaan. Di ba? Mabigat po yan, no? Love God, love people. Ito po ay sinum up ng ating Panginoon, yung pong batas, no? In the Old Testament, sinamarize niya ng pinaigsi. Love God, love people. No? Ang sabi po sa 1 John 4 verse 9, yung po ang binasa natin last week, pinag-aralan natin last week. Ano sabi doon? Paki-slide. 1 John 4:9. Sige lang, isa pa. Ayan. Ang sabi diyan? And this is the love of God was manifested towards us, that God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. So 10. Ano sabi? And this is love. Ano daw yung love? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So yung nararamdaman natin ng pag-ibig sa kapwa, hindi yun ang totoong love. Ang love ay yung binigay ng Panginoon, yung kanyang anak. Kaya nga, bago ka magmahal, dapat naintindihan mo muna yung pagmamahal ng Diyos. Di ba? Kasi pag hindi mo naintindihan yan, yung tingin mo sa partner mo ay yung pag-ibig na tinatawag natin, di ba binigay naman sa atin yon yung agape love, yung peleo, di ba? Ano pa yung iba? Love dun sa storge or love of the family, and then love of the opposite sex, which is eros. So saan doon ang tunay na pag-ibig? Ito yung agape love. Na pag hindi mo yan na-experience, hindi mo yan maisishare sa partner mo. Di ba? And this is love. Not we love God, that we love God, but He loved us and sent His Son to be a propitiation of our sins. Nagbayad ng ating mga kasalanan. Sa 11, Beloved, if God so love us, we also ought to love one another. Yan po ay utos. Beloved, if we love God, we also love one another. So, ibig sabihin, yung refleksyon ng pag-ibig na nakikita or binabahagi ko sa iba, yan ay na-experience ko sa Panginoon. Naintindihan ko kung gaano ako kamahal ng Panginoon. Kasi pag hindi mo naintindihan yan, ay hindi mo may babahagi yan. Di ba? Hindi ka marunong magpasyensya sa mga kasama mo. Di ba? Ang utos sa atin, love them like Jesus. Kahit na ang mga tao na yan ay hindi ka ibig-ibig. That is commitment. Di ba? Ano ba?
Ang sabi doon sa John 13 verse 34, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this," sa 35, "all will know that you are my disciples, if you love for one another." Ibig sabihin, ano ba yung sasabihin ng disciples? You are my disciples. Yung disciples lang ba ni Jesus Christ ay yung 12? Ano ibig sabihin ng salitang disciples? Taga-sunod. Taga-sunod. Learner. Estudyante. Ibig sabihin, nag-aaral kung paano mo sundin yung discipler mo, si Jesus Christ. Kasi hanggat hindi mo yan natutunan, ang pagiging disciples ni Jesus Christ, ang iyong paggalaw sa mundong ito ay based lang sa kaalaman mo. Based on your feelings. Pag galit ka, nagwawala ka. Di ba? Nang aaway ka na. Yan. So what is a commitment? What is a commitment? Ang sabi po ng dictionary, an agreement, a pledge, a vow, or an obligation. An agreement, a pledge, or an obligation. So ang obligation natin ay mahalin. Mabigat, no? Mahalin yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Yung hindi mo kakilala. Di ba? Hindi mo alam kung anong background niya. Mabigat. Di ba? Kasi nga, dito pa lang sa atin, nagkakagulo na tayo. How come na maibig natin yung tagalabas? Di ba? What is a commitment? An agreement, a pledge, or an obligation. No? Ito po ay binigay ng Panginoon, no? Pinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad or sa kanyang mga, during the Old Testament kay Abraham, no? Binigay niya, ipinakita niya, ano ang salitang commitment. No? Ang sabi po, doon sa Genesis 17, 4 and 8, no? Yan, paki-slides ma. No, binigay niya, tinawag niya itong covenant relationship. Ano naman yung covenant? Anong pagkakaiba niya sa commitment? Ang covenant po is a deeper meaning or deeper na ibig sabihin ng commitment. Pag may commitment ka, kung gusto mo itong lumalim o magkaroon ng deeper meaning, you put it into writings. You put it into a contract. Yun ang ibig sabihin ng covenant. Kaya nga, sa iyong irog, pag sinasabing may commitment siya sa iyo, you put it in a contract. You prove it. Yan. Yun po ang ibig sabihin ng covenant. A covenant is an agreement, a contract, a treaty, or a promise. Hindi lang siya vow. Kasi yung vow, babasahin mo lang yan. A covenant is an agreement. Tingnan po natin, basahin po natin yan. Genesis 17 verse 4. As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer you will be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you father of many nations. I will make you very fruitful. I will make you nations of you. Kings will come from you.
I will establish my covenant, an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. So, yung covenant or commitment sa atin ng Panginoon ay everlasting. Di ba? Yung promise ng Panginoon kay Abraham, pwede ba natin i-claim yan? Pwede ba natin panghawakan yung covenant na yan? So, ganun pinakita ng Panginoon yung commitment sa atin. Na He put it into writing. No? So, ang Biblia ay ang commitment ay binibigyan niya ng pahalaga. Mahalaga sa kanya yan pagdating sa Biblia. He put it into the covenant, sabi ng Panginoon. No? Mahalaga. Hindi yan na basta-basta na sinasabi lang natin na mayroon akong commitment sa iyo. No? Dapat bibigyan natin ng halaga yan, no? Pahalaga or importansya, no? Ayan. So, paki-slides ma. Next, please. What is a covenant? Yun ang binigyan natin ng sinabi natin kanina. A covenant is an agreement, a contract, a treaty, or a promise. So, mahalaga yan, no? Ang binigyan ng importansya ng Biblia, yung mga commitment na yan. He put it into contract. Nagkaroon sila ng agreement between God and Abraham. So paano ginawa yon? Mababasa natin sa Genesis 15:17 to 18. 15:7 verse 17. Ang sabi doon, okay, basahin na lang natin, no? Salit-salita natin basahin. Sabi po sa 7, sinabi ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumukuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito. Sa 8, yan. Alright. Natakpan. 9, sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, isang topa, bawat isa'y tatlong taon gulang, magdala ka rin ng isang kalapate at isang bato-bato. Sa 10, 11, inihanay niyang magkatapat ang pinaghating hayop, bumaba ang mga buwetre upang kainin ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Sa 12, sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mga ibang bayan at maging alipin doon sa loob ng 400 taon. 14, pahabain ko ang iyong buhay at maging mapayapa ang iyong pagkamatay. 16, 17, pagkalubog ng araw, sabay-sabay po tayo, laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok at tumusok, maningas sa sulo, dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga hayop. So sa ngayon siguro, sa panahon natin ngayon ay wala nang halaga yung mga bagay na ganito. O hindi natin naintindihan yung ganitong pangyayari. But during those times, sa kanilang kultura, pag mayroon po nagkaroon ng kasunduan, usually mga leaders, ganito ang kanilang ginagawa. Mayroong hayop, hatiin sa gitna. And then again, lahat ng nagkakasundo ay dadaan doon. No? Ibig sabihin,
Pag isa sa inyo ay hindi sumunod sa kasunduang yon, ang mangyayari, ikaw ay hahatiin din. Ibig sabihin, mamamatay. Kung ano nangyari doon sa hayop na dinaanan ninyo, ganun din ang mangyayari sa inyo. Yun yung kanilang kultura or during those times, ang kanilang pagpapakita ng treaty or kontrata or covenant. But dito, mapapansin nyo po, si Abraham ay pinatulog. Hindi siya pinadaan ng Panginoon. Bakit kaya? Kasi nga, alam niya, si Abraham ay magpe-fail. Alam ng Diyos na hindi magagawa ni Abraham yung gagawin nilang kasunduan. Kaya pagdating sa 17, ano nakalagay dyan? Sino lang ang dumaan? Paglubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok, na usok at naningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay ng mga tao, mga hayop. Sino yon? Ang Diyos. So, ibig sabihin, whatever happens, or hindi man masunod ni Abraham, yung kasunduan, saan mapupunta yung parusa? Sa Diyos. Siya lang kasi ang dumaan. Siya lang ang pumirma. Pero yung kasunduan, between him and Abraham. Ano ibig sabihin nun? Pagdating sa New Testament, ito po ay na-fulfill. Doon po sa Calvary. Na namatay ang ating Panginoon dahil sa kasalanan natin. Dahil hindi tayo nakasunod doon sa kasunduan na ibinigay sa atin. Time after time, si Abraham ay nag-fail. Ang mga Israelites ay nag-fail. Every time na sila ay makalimot sa Diyos, pinapalitan nila ng Diyos na mga Amoreo, ang si Yahweh. Nakakalimutan nila ibig sabihin ng Diyos. No? They go behind false God. They despise Yahweh. At dito, nakikita natin yung pagkamatay ng Panginoong Hesus. Dahil yan ay pangako ng Diyos sa kanyang pinili. Siya ay gumawa ng paraan dahil nga siya lang ang dumaan, siya lang ang pumirma doon sa kontrata, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi sa Bible, sa 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sins to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Yun ang commitment sa atin ng Panginoon. Ibinigay niya ang Panginoong Hesus na walang kasalanan, hindi nagkasala, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan. Hindi dapat mamatay ang Panginoong Hesus. Kasi nga siya ay Diyos. But because of love, because mahal ka niya, ibinigay niya ang Panginoong Hesus. Nanawa, dapat yun ang ating ipakita sa ating kapwa. Ang pagmamahal na nanggaling sa Diyos. No? Yun ay commitment na sinasabi. As a family of God, or a church, no? Tayo tinawag ng Panginoon or pinili ng Panginoon to be committed to Him. Hindi lang dahil liligtas ka. Di ba? Mayroon kang commitment sa Panginoon. Di ba? Ang sabi po ron sa
John 1:12. Ikaw ay binilang sa family of God. At bilang pamilya ng Diyos, we are committed to Him. Mayroon tayong covenant sa Kanya. Di ba? Ang sabi diyan, but as many as receive Him, to them He gave Him the right to become children of God, to those who believe in His name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, or the will of man, but of God. So yung totoong pamilya ng Panginoon Diyos, hindi yung Hudyo. Ang totoong pamilya ng Panginoon ay yung sabi diyan. But as many as receive Him, He give Him the right to become a children of God. Sino lang ang binigyan ng karapatang mag-anak ng Diyos? Yun lamang, sumumpalataya at tumanggap sa Kanya. Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Lahat ng tao ginawa ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Magkaiba po yun, ha? Paano nangyari na ginawa ka ng Diyos ngunit hindi ka anak ng Diyos? Because of sin. Di ba ang tao nahiwalay sa Diyos? Because of sin? Yes. Ginawa ka ng Diyos. But because of sin, tayo ay nahiwalay sa Diyos. That's the biggest problem of humankind. Hindi yung pandemic. Noon pa man ay may pandemic niya. Na pag ikay namatay, dalawa lang ang destination mo. It's either langit or impyerno. Yun ang katotohanan. At bilang pamilya ng Diyos, mayroon dapat tayong gawin. Alam niyo yun? Mayroon ka dapat gawin? Do you consider yourself the family of God? Yes or yes na yes? Wala kang option. Yan, di ba? Basahin po natin, who considered Jesus his family? Sino ba pamilya ng Diyos? Pagdating sa Kanya, tingnan natin ang Kanyang sinasabi patungkol sa family. Sino ba ang pamilya ng Panginoong Hesus? Matthew 12:46. Basahin po natin. Ang sabi riyan, while He was still talking to multitude, behold, His mother and brothers stood outside seeking to speak with Him. So 47, then one said to Him, look, your mother and your brother are standing outside seeking to speak with you. So 48, but He answered and said to the one who told Him, who is my mother, who is my brothers? And He stretched out His hand towards His disciples and said, here are my mothers and my brothers. Sa 50, whoever does the will of my Father in heaven is my brothers and sisters and mother. So ano daw ang pamilya ng Panginoon? Anong kinikonsider ng Panginoon sa family? Yung tumutupad sa kalooban ng Diyos Ama. At ano ang kalooban ng Diyos Ama? Ang makilala natin ang Panginoong Hesus. Di ba? If you consider yourself a family of God, you should be doing the will of God. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Sa'yo. Mang-away ba? Di ba? Love the Lord your God and love people. Ganun lang kasimple. Yun ang utos ng Panginoon. Love God, love people. At ito ang mabigat. Ang sabi po sa Luke 2:49, and He said to them, why did you seek me?
Did you know that I must be about my Father's business? Ang pamilya ng Diyos ay may family business. Ayan o, nakalagay. O, may business. Di ba? Ano ang business ng Panginoon? Yun po ay pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Are you doing God's family business? Are you considering yourself a family of God? Then you should be doing God's business. Sharing the gospel to the lost. Dapat na yun ang ginagawa natin. Dapat tayo ay hindi tumitigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi pag tinigil natin yan, family business is closed. Church business is closed. It cannot be. Di ba? Amen. Dapat hindi. Because that's the business of God. Ano ang dahilan bakit nagsasara ang isang negosyo? Walang customer. Di ba? Customer is the blood of the business. Ibig sabihin, pag wala ng customer, sasarado ka na. The same thing with the church. Pag hindi ka na nagbabahagi or hindi ka na nagsusulwining, definitely magsasara ka. Because you are not doing God's business. Di ba? Naalala nyo to? Kung saan ang galing to? Bakit sila nagsara? Hindi na sila nagsusulwining. Di ba? Ito ay remembrance natin doon sa nagsarang church. Kaya ito napunta sa atin. Yung pulpitong ito. Nagsara. Mabigat po yan. So as a family of God, we have a commitment to do, sabi dyan, did you know that I must be about my Father's business? Di ba? Getting folks saved. But hindi mo magagawa yan pag hindi mo na-experience, naintindihan, naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo nagpipilit sa inyo na kayo mag-Bible study sa bahay. Kasi pag yan, namatay na hindi na bagay na ng salita ng Diyos, sisisihin ka niyan pagdating ng araw. Magkikita kayo eh. Di ba? Naalala niyo yung mayaman? At saka si Lazarus? Nag-uusap sila doon. At sabi din ng Biblia, pag-aaralan natin mamaya yan, na pag hindi natin sila binahaginan ng salita ng Diyos, yung dugo nila ay hahanapin sa inyo. Yan po ay sabi ng Ezekiel. Kaya mabigat po yung ating commitment sa Panginoon. Hindi yan basta-basta. At nawa, maintindihan natin, no? Kung gaano kahalaga yan sa ating bilang individual, church, di ba? Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Alright? Next. Faith as commitment. Ang sabi sa John 20:31, but it is written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ibig sabihin, pag tayo ay
naglagak ng pananampalataya kay Jesus Christ, ibig sabihin, tayo din ay naglalagay ng ating commitment sa Kanya. Because you are being committed to whom you have trust, you have believed. Di ba? Yung nilagakan mo, isinukuan mo ng buhay. Dapat mayroon kang loyalty doon sa pinagkatiwalaan mo ng buhay mo. Kasi pag wala, bakit ka pa nagtiwala? Di ba? Ibig sabihin, pag naglaga ka ng tiwala doon sa isang tao, tiwala ka sa kanya. You are being committed to Him. Kasi buhay mo na nga, pinagkatiwala mo sa kanya. Di ba? Yun yung ibig sabihin, no? Faith is committing to Him in a daily basis. Hindi lang once na ibinigay yung iyong pagtiwala sa Diyos, but araw-araw, oras-oras, minuto, nagtatiwala ka pa dapat sa Kanya. Di ba? Yun ang commitment natin sa Panginoon. When we put our faith in Christ in the same way, we are giving our ultimate commitment and loyalty to Him. Kaya lang, yung mundo natin, iba yung definition o ibinibigay sa atin ng commitment. Pero yung Biblia ay iba ang kanyang meaning. At dapat yun ang maintindihan natin. Di ba? Every choice o decision na ginagawa natin, dapat yan nakabase doon sa commitment natin sa Panginoon. Ang ating bang gagawin ay maapektuhan yung commitment natin sa Panginoon? Ang ating bang sasabihin ay maapektuhan yung commitment natin sa Panginoon? Yun ang mabigat. Na kahit anong mangyari sa atin, or no matter what comes our way, we should be committed doon sa Panginoon. Dapat hindi yun nawawala. You know, when we being baptized, no? Nung binautismuhan tayo, ang bautismo yan ay panunumpa sa Panginoon. Basahin po natin, Romans 6 verse 4. Therefore, we're buried with Him through baptism into death, that Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Even so, we also should walk in the newness of life. Nung tayo manampalataya sa Panginoon, nung tayo na bautismuhan, nung binigyan natin, di ba kasi baptism natin, ito ay tinuro sa atin kung ano ang bautismo. Ang sabi riyan, nung tayo'y kasamang nilibing ng Panginoon, tayo'y nanunumpa. Anong panunumpa natin? That we should walk in the newness of life. Sabi diyan, natakpan. Dito ko. Ayan. Di ba? We should walk. Yun ang panunumpa natin. Yun ang commitment natin sa Panginoon na tayo bilang Kristiyano ay dapat lumakad saan? Or mamuhay sa bagong pamumuhay. Nasabi sa 1 John 2 verse 6, He who says he abides in Him ought himself to walk just as He walked. Kung paano lumakad ang Panginoong Hesus, ganun din dapat tayo lumakad. Yan ang commitment natin sa Kanya. Di ba? Kaya lang pag, pag ang commitment natin sa Panginoon ay nagbabanggaan na doon sa ating commitment sa labas. Di ba?
nagkakaroon ng, oops, tika muna. Yan, di ba? Sometimes ganun ang nangyayari, no? So, dapat tayo, whatever it takes or whatever the cost, ang sabi ng Panginoon, you should always obey His commandment. Di ba? Yun ang sabi sa John. If you love me, you should obey my commandments. Ang pagsunod kay Kristo ay mabigat yan. Di ba? Sabi ng Luke na if you are to be my disciple, you should carry your cross. Ano ibig sabihin ng cross? Yan ay mabigat na pasanin. Kaya yung sinabi ng Panginoon, you should obey my commandments, hindi lang yan yung salita. Hindi lang yan yung 10 commandments. Ang sabi dyan, all my commandments. You know, sometimes kasi, yung commitment natin ay pag ayaw mo na, pwede kang di ba? Parang sa trabaho, pag ayaw mo na sa trabaho mo, di hanap ka ng iba. Di ba? Wala yung commitment natin, no? Pag ayaw mo sa isang relationship, give up ka na. At yun ang mabigat sa mag-aasawa, kaya marami naghihiwalay. Because hindi na convenient sa kanila. So yung ating commitment na palitan ng convenient. Di ba? Ang ating commitment ay pag may time lang ako. Pag conveniente sa akin. Pero pag hindi na, obstacle lang. Para bagang sinasabi natin kay Lord na, obstacle lang Lord, I'm busy. Di ba? Ayun ang mabigat, no? At isa sa mga dahilan kung bakit marami naghihiwalay because of commitment. Because of convenient. Dahil hindi ka na convenient sa isang relationship, give up ka na. But hindi yun ang tinuturo ng Biblia. No? Isa sa mga dahilan bakit may mga pamilya na naghihiwalay because of the thought that marriage should sa isip nila, ang kasal kasi, parang sa kanila ang kasal, nung time na sila pa'y binata at dalaga, ay magiging kumbinyente ang buhay nila. But when trials come, may mga pagsubok, di easily give up. Bakit? Kasi yung commitment ay wala. Because ang akala nila, marriage is convenient for them. But hindi ganon. Hindi lang yan, mahal mo ang isang tao kasi maganda siya. Pogi kasi siya eh. Ang pogi talaga eh. Hindi ganon. Di ba? Kaya kung gusto nyong pumili, kung gusto nyong makasigurado na siya na ba talaga? Anong sabi ni Sino ba yung kumanta? Ikaw na ba ang aking Mr. Right? Paano ba malalaman kung siya na ang yung Mr. Right? Ha? Minsan, doon sa namin, sa pagmimisyon,
May kasama akong dalawang investigador. Pwede ko mga i-share pass? Hindi lang ano, no? Hindi lang silang mga misyonera, pero investigador pa sila. Nung tinanong nila si Pastor Jel, paano kayo, Pastor, yung love life nyo ni Sister Berlin? Ang tindi ng dalawa eh. Oo. Di ba? Eh, Pastor Jel naman willing magkwento eh. Di ba? Ang ang diskarte pala ni Pastor Jel, baka makapagbigay sa inyo ito ng tip mga binata, hindi siya, ligaw ka agad. Hindi, walang ligawan. Gusto ko po, ang sinabi niya, gusto ko po maging asawa yung anak niyo. Kinausap niya ang parents. Kasi pag liligawan mo lang, ay wala yan. Boyfriend, girlfriend, wala yan. Ayan lang mag-umpisa yung heartaches, yung love hearts na sinasabi. Kasi yung purpose mo, iba. Hindi talaga, dapat yung maintindihan nyo mga kabataan, na ang purpose mo, bakit mo siniligawan, ay pakasalan mo siya. You put it into a contract. Hindi lang niligawan mo siya kasi maganda siya, gusto mo siya. Kaya nga dapat bago ka manligaw, ready ka na. Na time na mag-aasawa ka, ikaw hihiwalay sa parents mo, marunong ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. Ibig sabihin, may trabaho ka na. May iipon ka na. Di ba? Yung ligaw-ligaw, wala yan. Maghihiwalay din kayo niyan. Di ba? Dapat, ang purpose mo, bakit ka nanligaw, papakasalan mo dapat siya. Di ba? Kaya lang, yung pag-ibig kasi ibang definasyon natin eh. Hindi mo na pagpaalam. Wala na eh. Paano ako magpaalam? Di ba? So, dapat may commitment sa isa't isa. Now, hindi yung kung sino-sino nililigawan mo. Di ba? Dapat, ang purpose mo, pakasalan siya. Dapat siya naka-lock in na. Di ba? Ganon dapat, no? Ayan. So, yung commitment natin sa Panginoon, ganon, no? Hindi lang dahil conveniente sa atin, dahil hindi sa, maayos yung oras natin, maayos yung pakiramdam natin, hindi dahil lang wala tayong kaaway sa church, kaya tayo naglilingkod. Di ba? Hindi ganon, no? But if you look at makikita natin doon sa mga Old Testament prophets, how they have been committed doon sa Panginoon. Di ba? Makikita natin si Moses. Di ba na although makukulit yung mga Israelites, matitigas ang ulo, still, hindi siya gumibap bilang leader nila. That's commitment. Na ang Panginoon na mismo nagsabi, lumayo ka sa kanila dahil papatayin ko silang lahat. Pero ano sabi ni Moses? Nakikiusap siya, Panginoon, wag. Masisira yung pangalan. Bakit mo pa sila nilabas sa Ehipto kung papatayin mo lang sila? So still, kahit na matigas yung ulo ng mga Israelites, nakikiusap pa rin siya. Still, Moses loved the Israelites and God. Hindi niya pinabayaan na patayin
yung mga Israelites, siya'y nakikiusap. Panginoon, wag. Ganon din tayo, no? Nawa, sa ating mga ministry, kahit na makukulit yung mga nandadyan, dapat hindi tayo give up. Dapat hindi tayo tumitigil. Di ba? Kasi hindi yan ang commitment natin sa kanila. Ang commitment po sa Diyos. Ikaw ang mananagot sa Diyos. Si Daniel, na pinagbawalan mag-worship sa loob ng 40 days, but still, nag-worship siya sa Panginoon. Kaya anong ginawa sa kanya? Hinagis siya doon sa lion's den. Tayo kaya? May COVID lang, ayaw man lumabas. Di ba? Yung mga trials o suffering, dapat hindi yan ang dahilan or pandemya para tayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Para tayo tumigil sa pag-worship sa Kanya. Sipin mo, sinara mo yung church. Di ba? Si Jeremiah, I think nilagay ko yung mga verses dyan. Jeremiah 20 verse 2. Ano nangyari sa kanya? Na magkagayo, sinakta ni Pastor si Jeremiah na propeta, ginapos sa tanikala, mas mataas sa pintuan ng Benjamin sa bahay ng Panginoon. Si Jeremiah ba, nung binitay siya, tumigil siya sa Panginoon? Hindi. Ano bang ginawa sa kanya? Sa 32 verse 2, nang panahong iyon ay kinubkob ng hukbo ng hari ng Babylonia. Ang Jerusalem, si Jeremias na propeta, ay nakakulong sa bulwagan ng bantay na sa palasyo ng hari ng Juda. Binitay, kinulong. Ano pang sunod na ginawa sa kanya? Kaya't kanilang dinakip si Jeremiah at hinulog siya sa balon ng Malkayas, na anak ng hari na nasa himpila ng mga bantay at sa pamagitan ng pagbababa kay Jeremias sa pamagitan ng lubid noon ay walang tubig sa balon kundi burak lamang at inilubog si Jeremiah sa burak. Ganon katindi ang dinanas nila. Pero tumigil ba sila sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi. Tumigil ba sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Hindi. That's commitment. Di ba? Si Elijah, hinabol ni... Sino humabol sa kanya? Jezebel. Dahil pinatay niya ang mga propeta ni Balaam. 450 prophets ang pinatay niya. Pero tumigil ba siya? Hindi. Natulog at pinakain. Di ba? Dapat ganun ang ating tingnan. Hindi dahil kumbinyente lang sa atin. At ang mabigat, pag hindi ka na kumbinyente sa isang church, lipat ka na. Dahil ang tinitingnan natin, yung kumbinyente sa atin, hindi yung commitment sa Panginoon. Di ba? So nawa ay patuloy natin pag-alabin yung commitment natin sa Panginoon. No? Na hindi dahil ginagawa natin ang paglilingkod sa Panginoon, dahil may oras tayo. May free time tayo. Di ba? Pag yan ay wala na tayong oras, iiwan na natin. Hindi ganon. Di ba? Dapat priority natin ang ating mga sarili, ang paglilingkod natin sa Panginoon. No?
At nawa, patuloy natin i-renew. At tayo lumalim, no? Sa pagkaunawa, sa pag-ibig sa Diyos. Dahil yun lang ang tanging paraan. Kung gaano ka kamahal ng Diyos, pag naintindihan mo yon, and you will be able to also to love others. Unless na hindi mo yan naintindihan kung gaano kakamahal ng Diyos, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, ay hindi mo talaga mamahal yung ibang tao. Especially those people na, unbelievers, lost souls. Alam niyo kung bakit, di ba? Nag-aaway-away kayo. Kasi nga, kayo na lang. Hindi kayo na nagsishare sa iba. Di ba? Dapat maintindihan nyo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi pag naintindihan natin yan, it's a reflection kung mahal natin ang Diyos. Now, I pray na sometimes kasi yung ating experience sa buhay, no? Yung hearts, the way people treat us or family natin, yun ang naibahagi din natin sa iba. Yung minaltrato ka ng pamilya mo, di ba? Yung ginawang ka ng masama ng iba, minsan sometimes yun ang ating naipapakita sa iba. Di ba? Pag binuli ka, sometimes nambubuli ka rin. Because nung maliit ka, na-experience mong bulihin. Binubugbog ka. Kaya ka rin nambubugbog. Di ba? Pero tayo mga Kristiyano, hindi dapat ganon. Dapat naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Now, i-let go mo na yung mga sakit, mga galit na, matagal na sa mga, but instead, sabi doon, when you say love the Lord your God, it talks about commitment. Yung binasa natin kanina sa Mark 12:30. Pag sinabi mong, nilagay ko ata dyan, pasuyo. Alright. So ito yung sa Romans 15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and encouragement of the Scripture, we might have hope. So yung mga bagay na binanggit natin kanina, yung mga Old Testament prophets, nawa maging example natin sila, na even it cost their lives, hindi sila bumibitaw sa gawain ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagmamahal sa kapwa. Alright. Next slide, please. Meron pa, isa pa. Yan, conclusion na tayo. Ayan. Pag sinabi nating, you shall love the Lord your God, it talks about commitment. Hindi lang yan basta-basta. Pag sinabing love the Lord your God, it talks about 3 parts ang binigay niya dyan eh. With all your hearts, with all your soul, with all your mind. And strength, 4. It talks about the totality of man. Ang tao ay composed ng espiritu, body, strength, kaluluwa. So, ibig sabihin, pag inibig mo ang Diyos lahat, ano nakalagay? This is the first commandment. Everything of you. It talks about the totality of you, of men. Everything. Yung sabi dyan. Sa 31. The second is like it. It is this. You shall love your neighbor as you love yourself. There is no other commandments greater than this. So kung paano mo minahal yung Diyos, ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa. Hirap talaga yan. Tao lang tayo eh.
Meron tayong mga limitasyon, but we need to understand yung pag-ibig ng Diyos. How He loved us. That's the only way na masustain yung pag-ibig sa kapwa. Kasi pag hindi mo naintindihan yan, hindi mo na-experience ang pag-ibig ng Diyos, definitely aayaw ka eh. Di ba? Ang sabi ni Paul, dapat ito ang ating maging encouragement sa atin. Ang sabi ni Paul sa Acts 20 verse 24, however, I consider my life worth nothing to me. If I finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of God's grace. Sabi ni Paul, I considered, sabi diyan, my life worth nothing. Ang buhay ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga sa akin, matapos ko yung aking takbuhin na inatang sa akin ng Panginoon. Ang pagbibigay or pagbabahagi ng ebanghelyo is pag-share ng gospel sa iba. At yun ang assignment natin, bawat isa. At alam natin na malapit na tayong dumating ang Panginoon. We are heading into the end times dahil sa mga pangyayari sa paligid natin. At ito ang mabigat. Ang sabi sa Matthew 24:21, for then there will be great distress, unequal from the beginning of the world until now, never be equaled again. Sa Tagalog, sapagkat sa panahon niyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa naranasan mula na likhain ang sanlibutan. Hanggang sa ngayon, hindi pa naranasan kahit kailan. So yung darating na pangyayari, yung susunod na pangyayari, pag naiwan dito ang family mo, mas matindi pa ang dadanasin sa COVID-19. Pag dumating ang Panginoon. After the rapture, ang susunod, tribulation. Yun ang mabigat. Kaya nga kayo, ini-encourage na bahaginan yung pamilya nyo. Pinipilit natin na magkaroon ng Bible study sa bawat pamilya. Kasi pagdating ng Panginoon, wala nang bawian yan. Sabi dyan, makaranas, great distress, unequal. Ano ba yung sabihin ng unequal? Hindi pa nararanasan kahit kailan. Mas matindi pa sa naranasan natin ngayon. Kaya, at ito pa isang mabigat, puro heavy ang ating pinag-usapan. Ezekiel. Tingnan po natin sa ating mga Bible. Di ko muna ilagay dyan. Ezekiel 33. Ayan. Ezekiel 33. Buksan natin. Sabi doon? Ezekiel 33, 1-9. Nakita nyo na po, 1-9, Ezekiel. Ang sabi po rito, salit-salita na rin basahin, ang sabi po sa 1, the word of the Lord came to me. Sa 2, wala kayong Biblia, ha? Ayan, sa 3, and he says, the sword
coming against the land and blew trumpet to warn the people. So 4, yan. So 5, since he heard the sound of trumpet, did not take warning, his blood will be on his head. If he had taken warning, he would be saved himself. So 6, saan na tayo? 7, Son of man, I have made you watchmen for house of Israel. So hear the word I speak, and I give them warning from me. So 8, sa 9, sabay-sabay po tayo. But if you do warn the wicked to turn away from his ways and does not do so, he will die for his sin, but you will have saviors. So ano yung sabi? Pag hindi natin sila binigyan ng warning, you will be held accountable. Ang sabi diyan, sa 7, sa 9, sa 8, sa 8 sabi, when I say to the wicked man, you shall surely die, and you do not speak out dissuade him his way, the wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his sin. So mabigat ang ating obligasyon sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Huwag na tayong lumayo sa pamilya na lang natin. Sigurado ka ba na ang pamilya mo ay ligtas? Yung katabi mo matulog. Di ba? Dahil pag hindi, mabigat ang dadanasin. Nasabi sa sa Matthew, mararanasan nila yung hindi pa nararanasan na kahirapan simula na likhain pa yung sanlibutan. So now, wag tayong matakot, but it would be an encouragement sana sa atin na pag-igihan natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. That's how you show love to others. You share the gospel. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon, love God, love people. Mahal ba natin ang ating family? Hindi, kaaway ko sila eh. Then, share the gospel. Let's pray. Lord, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na muli ipinakita mo sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon, kung gaano niyo kami kamahal. Nawa ito po ay mag-reflect sa amin na kami, Panginoon, lagi naming iisipin ang kaluluwa. Lagi naming isipin kung paano magbahagi ng salita ng Diyos. Na nawa, hindi lang, Panginoon, dahil may oras kami. Dapat mailagay sa aming isipan na all the time, Panginoon, at patuloy naming may bahagi ang inyong mga salita, Panginoon, sa iba. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, na patuloy maranasan namin at maintindihan namin, at patuloy po namin ito maibahagi sa iba. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, nawa ay magkaroon kami ng concern sa mga kaluluwa. O Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagpaliwanag sa amin, Panginoon. Ilagay mo po sa puso't isipan namin kung gaano mo kami minahal, Panginoon. At ang pagmamahal na yan, Panginoon, ay patuloy pong maibahagi namin sa iba. Lalo na, Panginoon, sa aming pamilya. Salamat po. Bless everyone, lalo na, Panginoon, sa mga nanonood, sa kanilang mga tahanan. Ang aking panalangin, Panginoon, na na-experience nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Naintindihan namin kung sino si Kristo, ano ang ginawa ni Kristo para sa amin. At patuloy maintindihan na kailangan namin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas.
Panginoon, ikaw po ang mangusap na patuloy pong isuko ang buhay nila sa Panginoong Hesus at kilalanin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po. Ito sa dalangin sa matamis sa pangalan pa ng Hesus. Amen.